Bahala para sa ilan mga kapuso. Pagbabago daw po yan ng panahon. Marami nung dati ay legal. Dati, naku po, bawal na bawal. Ngayon, ginagawa nila gustong gawin legal. Sa Canada, marijuana. Dito sa Pilipinas, di ba? Mga kongresista mismo. Lalo na yung mga may mga syota. Kahit may asawa, sinusulong, diborsyo. Ano ba yan? Ganun ba? Nung araw na hindi pinag-uusapan niyo nung makalawa ng Martes, tinalakay sa Korte Suprema, same-sex marriage. Ganyan daw mga kapuso eh. Moderno daw, moderno. Oo. Ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Meron po nag-text ito, 3602. Nag-text na ba ito kanina? Sabi niya, Boss Mike, may studies na po ang medic at marijuana and records na it has cures possible usage in the mainstream medical use. The real problem is that 80 to 90% of all countries still ban this product and it's not profitable either. Ganon. Okay. Sige po, mga kapuso. Teka muna, marami tayong dapat pag-usapan, lalo na yung mga mahihirap na mga Pilipino, yung mga walang makain, yung hindi makapagpaaral ng mga anak, yung walang disenteng tirahan, mga kapuso, yung mga walang hanap buhay kahit gusto magbanat ng buto. Hindi kasama rito yung mga batugan na walang ginawa kundi tumambay. Yung una-unahin natin, mga kapuso, 8624 ako lang apit na naman ng kanyang cellphone. Sa daliri pa lang, makikita na yung gumagamit ka ng marijuana. Madilaw daw yung daliri, mga kapuso. Gano'n ba yun? Alam ko, nagpapadilaw ng daliri, yung nicotine. Sa pagdinig nyo, lalo na kung medyo maputi-puti ang balat mo. Super! Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Tulad po ng kanina pa namin binabalita, kaarawan po ngayon ng kanyang kabunyihan, His Eminence, Luis Cardinal Antonio Cardinal Tagle. Si Cardinal Chito Tagle. Siya po ang kasalukuyang Arsobispo ng Maynila. Ganyan yan eh. Merong Archdiocese of Manila, Diocese of Cubao, Diocese of Novaliches, Diocese ng Antipolo, etc. Diocese ng Parañaque, Archdiocese ng Manila. Ang Arsobispo dyan, si Luis Antonio Cardinal Tagle, na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Live mula sa Intramuros, Maynila, si Brother Carlo Mateo. Brother Carlo, pasok! Hello? Okay, ayaw ni Carlo tawagin siyang brother. Monsignor Carlo, pasok! Maraming salamat po, Senyor Mike. Regalo. Sigo Santo. Si Regalo at bilang bahagi ng pagdiriwang ng buhay sa kaarawan ng kanyang kabunyian, Luis Antonio Cardinal Chito Tagle, ang pagsasagawa ngayong araw ng bloodletting activity. Pinangungunahan ito ng mga bumubuo ng The Roman Catholic Archdiocese of Manila o yung ARCAM. Itong bloodletting activity, dugtong buhay. Ito isa kooperasyon pa rin ng Philippine Red Cross na maagangan dumating dito sa ika-4 na palapag ng Arsobispado de Manila dito sa Intramuros. Sa pamagitan nitong bloodletting activity ay makalilikom pa ng mga karagdagang quality o yung mga dekalidad na blood units para magamit sa pagsasagip at pagdurugtong ng buhay sa mga nangangailangan nating mga kapuso. At ito'y pagpapakita ng pagsasabuhay ng madalas na itinuturi Cardinal Chito Tagle na mahalaga ang buhay. Kaugnay nito ay patuloy pang nag-aanyaya ang Archdiocese of Manila sa mga may busilak na puso, sa mga malulusog ang pangangatawan na sila ay magdorik ng dugo at magtungo dito sa Arsobispado ng Maynila. Kamakailan lamang ay ipinagdiwang at tinatag na World Blood Donation Day, kung saan tinuran din ng Department of Health na maraming magagandang idudulot sa kalusugan ang regular na pagdodonate o pagbabahagi ng dugo, at lalong malaking tulong ito para sa mga nangangailangan na madugtungan ang kanilang buhay. Bata pa si Cardinal Chito Ilang Tagle. taon na ba si Cardinal Tagle Kung ngayon? di ako nagkakamali, 61. Wow! Oo, 61 dahil 1957 siya nung pinanganak
at isa sa kanyang mga maagang bisita ngayon sa Arsobispado ng Maynila ay ang kanyang magulang. Yan. Dito kaya close na close yan. Alam ko yan, personal, na si Cardinal Tagle, very close sa kanyang mga magulang, sa nanay at tatay niya. Yan. Yun naman nanay at tatay niya, proud na proud kay Cardinal. Ganito yan, Carlo. Sinasabi mo, kung kahit sino man ang gustong makidiwang nung kaarawan ni Cardinal Tagle, kahit hindi kayo makita, mag-alay kayo ng dugo dyan. Saan ginaganap yan? Yung bloodletting na yan, Carlo? Hello, Carlo? Saan ginaganap ang Dito ito sa Arsobispado. Sa Arsobispado. Okay, punta po kayo sa sa Intramuro. Diyan mismo sa katedral? Malapit lang. Hindi, mga isa, dalawang bloke layo niyan. Hindi sa mismong katedral na Maynila. Correct. Mga isa, dalawang bloke dyan. Mula dyan. Hanapin nyo, magtanong nyo dyan yung Arsobispado. Malapit yan sa San Agustin Church. Yan. Oo, hindi na kinakailangan pang sumakay ng Egypt. Hindi na. Lakad. Nandiyan ang mga Philippine Red Cross. Ayan. Yan, Philippine Red Cross, nakikita mo, nagsiset up na sila para mamaya, may mga nakita na rin ako rito, nag-ano silang mag-donate ng dugo. Ito yung kanilang regalo sa karawan ni Cardinal Tagle. AMP, nila, Jimmy Subradyo, binalikan po ni Alang Gatos yung mga tinaboy po ng mga tricycle na pumapasada dyan sa may katipunan namin nyo. Dahil nga bawal po ang mga tricycle sa mga pangunahing lansangan, mga kapuso. Nagkaproblema bahagya yung mga bata dyan. Dahil sinempo yan nung IAC, nung oras, nung pagpasok ng mga bata sa eskwelahan na sumasakay doon sa mga tricycle na yun. Alang Gatos, binalikan ang katipunan namin nyo. Alan, pasok! Matapos Mike ang 2 araw kasunod na rin na naging operasyon ng Interagency Council on Traffic o IAC at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, balik na naman sa kanilang terminal ang mga tricycle sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Naloko na. Pinayagan daw kasi uli sila, Mike. Sino pumayag sa kanila? Ang Quezon City government na bumiyahe basta hindi raw overloaded ang kanilang magiging mga pasahero. Pinayagan din daw sila na dumaan sa Katipunan at dadaan sa kanilang nakagawihang ruta. Kaso na nito, iginigit na mga tricycle driver na malaki na raw ang nawawala sa kanilang kita dahil sa paghihigpit ng mga tauhan ng IAC at Quezon City Government. Sa umaga raw kasi, kakompetensya nila ang point-to-point bus na ipinadala ng LTFRB at gayon na rin ng e-tricycle ng Quezon City na naging dalaan para bumaba ang kanilang kita. Ayon kay Orlando Molina, mula sa dating 500 piso na kita nila ngayon ay 300 piso na lang. Pati raw kasi ang mga empleyado ay sumasakay sa libreng sakay ng Quezon City Government gamit ang e-trike. Sana raw puro estudyante lang ang isakay sa libreng sakay ng Quezon City Government para hindi tuluyang mamatay ang kanilang hanap buhay sa pamamasada ng tricycle dito sa Katipunan. Okay, ganito, Alan, yung mga P2P o point-to-point bus, nandyan pa rin ba sa Katipunan ngayong umaga o wala na? May nakikita pa rin ako na nakaparadang isang bus dito, Mike. Kasi sinabi mo sa amin nung kinover mo yan, nung unang beses, tinanong kita, magkano ang pasay sa tricycle? 8 pesos? 8 pesos. Magkano ang pasay doon sa point-to-point bus? 8 pesos. 8 pesos eh. 8 pesos yung point-to-point bus, aircon. Ang bagaw ng loob ng mga point-to-point bus. Malinis. Makakaranas yung mga bata makasakay ng ganun sasakyan. Pangalawa, pinayagan sila ng Quezon City Local Government. Hindi ba sa batas kailangan mangibabaw ang pambansang batas sa lokal na batas? Tama, Mike. Malinaw na malinaw yun sa memorandum na inilabas ng Department of the Interior and Local Government. Yan ang problema, dahil sa mukhang maapektuhan, saka wala pang mapaglagyan dito sa mga tricycle, pinayagan muna sila dito basta hindi raw sila overloaded. Ayon na rin dun sa mga tricycle driver na kausap ko ngayon na naririto, nakapwesto pa rin dun sa pwesto kung saan sila inoperate ng mga tauhan ng IAC at ng LTFRB. Kawawa naman daw yung mga tricycle driver, mawawala ng kita, ka na ba yun? Yun, Mike. Mawawala ng
kita. Tapos yung mga opisyal dyan, mawawala ng boto. Tama. Malinaw na malinaw, Lalo pa, Mike, next year, election na naman. Nako, siyempre, mahal na mahal nila ang kanilang mga constituents at ayaw nila na sumama ang loob sa kanila dahil sa election na sa susunod na taon. Ako sa Alangatos ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Superadyo, DCWB. Been a boat on a river with tangerine trees and marmalade. Meron po nag-text dito, 8535. Ako nang apat na meron na kanyang cellphone. Ang mga sounds mo pang drugista. Hoy, huwag kayong magpaparatang ha. A girl with Drugista. lighters go by. Ano yun? Ano yung drugista? Sa amin, dalawa drugista noon oh. Sa Santana. Drugista. Drugstore. Di ba? Drugstore, drugista naman drugista. Kaya naman drugista. Look more at the girl with the sun in her eyes and she's gone. Laging parating sigurado. Hindi, sigurista yon. Drugista daw. Mga sounds mo pang drugista. 8535. Wala pa din. Lucy in the sky with Lucy, L. Sky, S. D. Diamonds. LSD. Ay, mali. Most people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers. May nagtatanong dito, Benji, pakitanungan natin si Carlo Mateo, hanggang anong oras daw yung bloodletting o yung Philippine Red Cross doon sa may Arsobispado ng St. Tremoros. Gusto yata magambag ng dugo ito sa karawan ni Cardinal Tagle. On the shore, waiting to take you Away! climbing the black. With your head in the clouds and you're gone. Lucid. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Birthday po kayo ng isa sa mga cameraman namin. Lucy Wala tayong camping ngayong umaga. with diamonds. Wala kami. Ha? Shoot yourself Konsihal to. Mga cameraman dito, konsihal. Meron isa rito, sa isang taon, alkalde na eh. looking glass. Sabi ko, sino mga kapuso? Suddenly someone is dead. Si Sir Joey Ahero at mga taga-National Bureau of Immigration nandun sa Boracay, mga kapuso. Malinis ang Boracay sa mga sandali ito kahit papano. Gandang umaga po. Si Edgar Cuenco, yung mga nakakakilala dyan sa GMA. Birthday ngayon ni Edgar. Haragin nyo to paglabas dito mamaya. Papakain to ng kambing. Luto niya. Grabe Yan Yan camera 1 ba ito? Camera 2? Camera 1. Pan up on cue. Pan up. Yan Yes! Nako, ito na. May mga nagre-request na ng mga Bob Marley, mga kung ano-ano. Relax lang. Kalma lang tayo. Kalma lang tayo, mga kapuso. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Oras, umuusad. 15 minuto. Sakto makalipas sa ikasyam ng umaga, alas 9:15. Manalang daw ni Pangulong Duterte ang hinihintay. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Sa bawat effort nila, bigyan sila ng Eden. Meron itong rich creaminess na nagpapa-espesyal ng ordinaryong handa. Para sa creaminess na umaakap, Eden. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin.
Dahil gusto namin na gumaling kayo. Practice na tayo? Ang iksi! Pahabain mo! Sunsilk with Biotin. Nourishes hair to be strong as it grows long. Haba! Have amazing! Sunsilk strong and long. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Magandang umaga po mga kapuso. Alam niyo ba, maaari na raw po mag-upload ng mahabang video sa photo sharing application ng Instagram. Sa bagong IGTV section ng Instagram, pwede na raw po mag-upload o mag-share ng video na may habang 1 oras. Magiging tampok din po sa IGTV ang mga video ng internet celebrity at mga kilalang personalidad. Samantala, ang mga vinyl album na may genre na rock ang pinakapaborito at pinakamabenta raw po noong nakarang taon. Bestseller po ang Divide album ng English singer na si Ed Sheeran, habang napabilang din sa top 10 ang Back to Black album ng yumaong singer na si Amy Winehouse. Kabilang din po sa mga pinakamabenta ang album ng British-American rock band na Fleetwood Mac na pinamagatang Rumors. Usapang trending naman tayo mga kapuso. Kinaaliwan ngayon sa YouTube ang video ng Amerikano na kumakain ng 5 bucket ng fried chicken. Sa loob lamang po ng 27 minuto, naubos ni Matt Stoney ang 30 piraso ng pritong manok. Kada bucket po ng manok, nagtataklay po yan ng 1,300 hanggang 2,300 na calories. Ako po si Rowena Salvacion ng Super Radio DZWB. Radyo na, TV pa. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Good morning! Ito ang Saksi sa Double B! Salamat sa impormasyon mula sa Philippine Red Cross. Sa mga interesado po, may mga nagtatanong dito hanggang anong oras daw yung bloodletting doon sa Asupispado ng Maynila, doon po sa mga Intramuros. Malapit lang po ito, mga 1-2 bloke lang layo nito sa Manila Cathedral. Madali nyo mahahanap yung bloodletting. Nagtatanong hanggang anong oras ngayong araw nito. Hanggang alas 4 po mga kapuso, sabi po ni Edison ng Philippine Red Cross. Sa pagdiriwang po ng kaarawan ni Cardinal Tagle ngayong araw na ito. Hanggang alas 4 po yung bloodletting. Nandun na po yung mga tauhan ng Philippine Red Cross na pinakita kanina ni Cara Mateo. Handa na po silang tumanggap ng iaambag yung dugo mga kapuso bilang pakikisama nyo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Luis Antonio Cardinal Tagle mga kapuso. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Okay, pipili na po yung proseso po ng pagpili ng susunod. Dalawa yan Ombudsman, excuse me po, Ombudsman po, tsaka punong maestrado o Chief Justice ng Korte Suprema. Judicial and Bar Council. Magtatanong tayo ng isang abogado. Hindi. Magtatanong tayo ng isang eksperto sa batas, yung proseso, para alam natin, para mabantayan natin. Diyan sumabit si Sereno yung Judicial and Bar Council, hindi raw kumpleto yung binigay na Statement of Assets, Liabilities, and Network o SALN. Yun ang ikinasabit, isa sa mga kinasabit, di umano, ni dating Chief Justice Sereno. Ngayon, malaman natin, mas mula sa isang eksperto sa batas, yung proseso ng pagpili o paghirang, hindi pala pinipili yun, hinihirang, ina-appoint ng presidente. Yung sa ombudsman, yung Chief Justice, ina-appoint pa yun? Ina-appoint pa yung Chief Justice?
na ina-appoint, no? Ng presidente. Tama, ang nag-appoint kay Sereno, si Presidente Aquino dati. Si Pinoy. Ayun, no? Pero ang sasala doon sa mga posibleng pagpilian na magiging punong maestrado ay yung Judicial and Bar Council. May proseso po yan. Hindi ba sa punong maestrado yan? Chief Justice yan eh. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Pati yung ombudsman, mga kapuso. Ombudsman. Ngayon, kahit presidente po ang hihirang dyan o magtatalaga o mag-a-appoint, yan po ay co-equal. Kapantay lang yan na sangay ng gobyerno. Tatlo yan, di ba? Yung ehekutibo, doon ang presidente. Kayong gabinete. Yung iba't ibang kagawaran o departamento. Yung lehislatura, yun yung Senado at yung napakababang kapulungan. Napakababang kapulungan na ba yan? Yung Kamara de Representantes. At yung pangatlo, mga kapuso, ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Yun po yung mga maestrado, yung mga wes, mga kapuso, Korte Suprema, Court of Appeals, ayan, Ombudsman, ayan, tika man, Sandigan Bayan, kasama dyan, ano? Ayan, Sandigan Bayan. Malaman natin mula sa eksperto. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Oras po natin, alas 9:22 sa 30 segundos. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Pakiramdam ko, wala kaming kita, wala kinita, wala akong may bibigay sa misis ko para nagbili namin ng pagkain. Ngayon, babawi na lang ho kami sa susunod na araw, kinabukasan. Doon po kami babawi. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. DZWB #1 sa Mega Manila. Next step would be to open the position, and by opening we mean officially publishing the opening of the position and accepting nominations. Walang automatically nominated. The process has always been you can apply directly, or you can be nominated by another entity or another person. But you have to have your conformity. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa. Government official lang, malaki problema nito ngayon. Bakit? Dahil parang sa isang naging government transaction, Miguel, sa isang naging government Transaction? project. Ano yung proyekto? Kontrata. Kontrata? Oo. Abay, ayon sa isang ahensya ng gobyerno, kapag hindi nabalik yung naibayad ng isang departamento, siya ang solong mananagot. Paano? Kasi siya pala ang signatory. Walang nakakaalam na siya pala ang signatory. Baka yun sa Department of Tourism? Department of Tourism?
Di ba mayroong ganon? 60 million, yun ba yan? 60 million? Babalik, ganun-ganon, babalik. di ba? Sinoli na ba? Hindi lang. Sabi ni Secretary Byrne. Oh, yan. Secretary Byrne, puyat. Pag hindi nasoli, Oh, may isang opisyal ng gobyerno ang mananagot. magkano halaga niyan? Nasa 100 milyong piso mahigit. Uy, pandarambong yan, plunder na yan. Oh, Walang piyansa yan. Kung daw nagkakamal, nasa 100. Ano ba yun? Parang alam ko na to 100. May kinalaman ba ito sa kalusugan? Aha. Yung sa kalusugan, billion-billion yun. Hindi daang milyon yun. Remember? Ganon. Sige. 10.6, 3 point Okay. na, di ba? So, paano? 8.1. Dapat isoli... Sinuri kasi yung mga dokumento eh. Okay. Ngayon, ang sabi ng COA, na pag hindi na ibalik yung pera ng pondo ng gobyerno, ang mananagot doon yung signatory. At yung signatory ay si government official. Sino hulaan Si government official. Si signatory. Lalaki, babae? Si signatory. Si government signatory. official. Lalaki o babae? Ang signatoring ito, ang kanyang Merong lumilipad. Wow, ay. Yeah, ang pinaka, Ang kanyang pangalan, Okay. wag mong ganunin kasi may tendency kapag ginan mo, kinakain mo eh. Ang kanyang pangalan, si Andoy. Birthday mo ba? Birthday ni Kim? Birthday. Edgar, kala ko ba magluluto ka? Edgar, asa Nakasalubong pa kita nung isang Ano nga yung ano niya niluluto Kaldereta. niya? Wala, nakasakit yung kambing na ulanan. Ha? Oo. Naulanan Yun yung dapat tandaan kambing yung kambing na namatay? masarap. Tatandaan mo yun? Isang kambing lang ba yan? Nakasakit. Bilang mo Hindi na ng pwede. kambing, Ian. Ay ba? Hindi pwede Aba, katayin. napakaswerte naman ito. Talagang Kanina pa kayo buto ng buton dyan. Ay, ha? nakita ko. Musobra na yan. Edgar. Kaberte mo yung pinsan namin, si Carmen Enriquez. Aba, birthday biro mo ni kung Meng. nanalo pa sa barangay election yan, Presidente ng Mother Butler matagal-tagal sa ang Santana. exposure mo. Okay, sige. Ang kanyang pangalan ay may letrang A. Siya na nga. Ang kanyang apelyido may letrang E. Ay, apelido may I, wala. May E. Ngayon ay It's wrong. sa, Our first hula. Babae ba yan? Hindi mo Siya. sinagot. at napapabalitang siya ay nailipat na sa isang pwesto. Ha? Tinago mo pa, kita ka rin, no? Ang kanyang apelido may E. May E. Ang kanyang pangalan may A. A. Ano bang pangalan ni dating sekretary? Si ganon. Ha? Ano? Oo. Ano pang letra meron yung kanyang pangalan? May letter T. Yung pangalan niya. Yung kanyang bang buong pangalan ay may numero sa huli? Numero? Nagpatay Hindi na ba? naman tayo ng aircon. Hindi naman. Pabuksan mga Hindi pabuksan naman ng 20 yun. Kalimutan ko. Saka ito, Dalan buksan na rin to. Yan, please. May 1, may 2, may 3, gano'n. Halimbawa, The fourth. Arnold Clavio the Parang first. si the third. Oo. Si Tirso Arnold Cruz Clavio the third. Oo. Pangit. Oo. Arnold Clavio the third. TURD the third. T-U-R-D, the third. Kanya yung pangit. Si Tirso Cruz the third. Uy, wag nga. Si Pip, wag nga tatawag. Hindi Tirso Cruz the fifth. The third lang. Third lang yun. Oo nga, si Pip ang tawag doon. Si Pip. Tawagan namin pangit eh. Pangit din tawag niya sa akin eh. Sige. Hi, Pangs! Oo. Ano? Ayan. May numero ba yung kanyang pangalan sa huli? May buhok ba yan? Buhok? Meron naman. Sorry, Vic ah. Oh, bakit? Sino si Vic? Si Bossing? Vic Soto? Big Lima. Voltes. Vic Lima? Oh, pag Bakit? nababanggit ang buhok siya, naalala Ba't ka ko nag-sorry kay Vic? Naiya ako eh. Ba't ka naiyak kay Vic? Di ba sabi, bubusina pag buhok ang pinag-uusapan? Bakit? May buhok naman si Vic ah. Sa mukha. Ha? Biro mo. Ito maganda, no? Kahit naalis ka na, kasuhan ka pa. Talaga? Dapat ganon. Magkano? 100 million may di ko alam kung 140 o 190. Ganon? Oo. Na, galing daw saan? Pondo ng gobyerno. Pondo ng gobyerno. Kasi pag hindi isinoli nung ahensya, nung kausap ng government, kasi may kausap yung departamento. Okay. Siyempre, nailabas na yung pera. Okay. Pag hindi na isoli yung pera, kasi lumitaw na irregular May notice of disallowance. Pag hindi na ibalik yung pera, solo niya yung sasagutin. Cargo niya dahil siya amang ano? Oo, siya signatory.
lumilitaw siya pala Siya lang? parang head ng BAC. Bak, Siya anong ang bak? Bids and Awards Committee. O bakit dapat silang lahat sa bak? Ano ba rango nito? Secretary, Undersecretary, Assistant Secretary, Bureau Director, Ang kanyang Division Chief? rango ay may secretary. Pwedeng under, Under, no? Pwedeng assistant, Assistant Secretary. pwedeng... At kasalukuyan ba nakapwesto pa to? Floating. Floating. Pero balita ay nailipat na siya sa ibang ano eh. Saan? Wala, Ibang- hindi pa official. Ibang trabaho. Doon din sa departamentong yon? Hindi eh. Nilipat siya eh. Sa ibang departamento? Sa ibang, ibang... Ito ba yung mga dapat imbis na kasuhan, lilalagay lang sa ibang pwesto? Ganun ba? Marami yan. Oo nga eh. Oo, uso yung ngayon yan. Hindi eh. alam ni Pangulong ginagawa niya yun. Mukhang pinapaikutan siya ng mga nakapaligid sa kanya eh. Ganon. Kasi sinasabi niya, di ba, walang chance. Sabi niya gano'n, di ba? Hindi siya magbibigay ng pagkakataon basta may corruption. Hindi. Yun ang pagkakaalam Puso niya. kayo ng reuse Oo nga eh. recycle. Yun ang pinapaalam sa kanya. Kaya nga eh. Hindi Puso niya kayo alam ng eh. reuse recycle. Jokebox! Bakit jukebox? Teka muna, sino ba yan? Wala kang mic. Ano yan? Wala kang mic, Mike. Teka muna, jukebox ka agad. Sino ba yan? Binigay ko na pangalan. Oh? May A. May A. May E. May E. Ang apelido. Gusto mo pa? Ano Oh, yan. Teka muna. Ang apelido niya, Meti. Ay, mali tayo. May Apelido, T. may T. Meti. May T. Third. 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 Ganon. Ano mo to si Arnold? But yung first name, may A. May A ang first At name. saka, wala na? Ibang letter? Teka, check Ba't ko. meron tayong may flies water ba tayo? Naku naman, may favorite song. Oy, batiin daw natin yung kapitbahay ni Aricel sa Greenland Subdivision Phase 2 para naka-megaphone yung radyo. Buti na lang DZBB nakatune in. To your heart, show me where to start. Sino nga yan? Let me Ang kanyang pangalan ay may letrang N. first love. O, Ang kanyang pangalan may letrang N. Oh, A at N. Ang apelido niya, T at E. Boss Mike, matagal ka na hindi nagpa-public apology. Naminis ko na. Wag. Naminis ko na yung public apology mo, ah. Pity those who wait, What? trust in love's fate, finding out too late that they've lost it. Oh, ano, di ba? Ano no? Di ba? They will never know the ways of love. Ito na. Ah! Gotta believe in magic. Asan doon? Tell me how do people Nasaan yung pangalan? Ano yung sa Magic? Magic. Magic Sing. believe in magic? Magic, ano yung ginaganon? Nagbebentita ka ba? Birthday ni Cardinal Tagle. Ay, happy birthday po. 'Cause it's magic when two people fall in love. I never Pala yung clue. Wala pala sa lyrics. Oh, hindi ka muna. all I need to know is this. Ilang letra yung kanyang apelido? Na, Handle it. ito talaga. Isang letra? We will Dalawa letra? share this dream. Tatlong letra kanyang apelido. Ang kanyang apelido, dagdagan natin ng letra, may letrang O. Wow! Got to believe in magic. Tell me how do people. Minagic yung... So, dadapot gusto man na rin ako mag-public apology na hindi naman mangyayari ngayong umaga. Sapagkat maraming salamat Arnold at hinayaan mo kaming makahula dahil, di ba? Ngayong umaga. Anomalya to eh. Ako ay anomalya. It's magic when two people fall in love. Ako ay meron ding jukebox ngayong umaga. Huh? Yes, Arnold Fabio. Ito ang aking jukebox ngayong umaga. Ilan araw na ako mabait Ang ganda ng kanta niyan. I see trees of green. Ba't di mo bigyan ng ano yan? Yung garlic. Bakit? O ginger. Kuya, Boss. No, nga. trumpeta pa siguro. And I to myself. Sino Ito yan? na yung pangalan. What a wonderful. Hindi ko makuha. What a wonderful.
Skies of blue. Sige. And clouds of white. Pinagtatawanan mo ba ako, Iha? Kasi sweldo, loka. And I... Namumula nakakatawa. Mga na Siya ba? Siya ay hindi sekretary. Colors of the rainbow. Matagal-tagal mo na ang na-miss. Matagal ko nang na-miss ito. Saan makialam? Kami na yun. Anong pakialaman niyang aparato? Ang daya, pakasama Ang kanyang apelido ay TEO. May letrang TEO. Pero hindi siya sekretary. Hindi siya sekretary. Ano pang hinihintay natin? Bayan? Ano yung first name? Ano? A at? May A at N. Hindi nyo maulaan yan. Kala nyo madali. Hindi nyo maulaan. And I never knew. And May I N. to myself. Ay, hindi na. Ano yun? Oh, yan na. Inaabangan mo, Ali. Okay. Dapat sincere, tapat, mula sa puso. Yan. May A at N. To myself, Sige, tuloy pa. Sige. what a wonderful world. Paninindigan mo, ha? Hindi sekretary. Hindi sekretary. Paninindigan mo, ha? Ha? Sige. Tama ba ako, mali? Mali. Gusto mo pa masupalpalo. Sabi ko, ingat ka. Ikaw At saka, talaga. ang daming, akin na yung ano, ang daming Uy, mga na-miss ko biktima. to. Na-miss ko yan, sana. Ako rin, eh. Okay, wait, ha? Tahimik kami. Okay, dali. Panoorin natin. Galingan mo, ha? Tabor? Nagkakano pa? May tumutulo. May Nag-i-internalize. tumutulo. Asan? Kayo kasi. Yan, kasi pinainan nyo. Kinagat naman. Ako, Boss Mike, wala akong kinalaman dyan, ha? Sarili mo yan. May gusto Huwag ka pang maninis, sumipsip eh. sa'yo, sir. Nabitag ka ni Arnold. Alam mo, tama jukebox mo eh. What a wonderful world. Tama, di ba? Tama naman. Oo. What a wonderful world talaga pag nag-apology Kilala ka. mo ba? Tahimik. Hindi, binibigay ko lang yung jukebox. Hindi niya kilala. Oo, Boss Mike, ko, dali mo. Hintay kami, oh. Naubos Sa ako. mga nakikinig po at mga nanonood, Kanina pa mag-apologize. sa kauna-una Kay ang sekretary. pagkakataon na... Sa mga kapatid ni sekretary, humingi ka rin ng apology. Hindi ko naman pinangalanan. Hindi ko naman siya... Wonderful word, ah. Kayo na lang mag-public apology. Ayoko. Bakit? Ako Hindi ba na, mali? eh, sabat kayo na sabat. Oh, sorry. Ay, ako, Wala Boss na, wala Mike, na hindi ng ako ano yan. sumasabat, ah. Tandaan nyo, ang sinuro ko sa inyo. Ano yan? Hindi, tandaan mo yung sinabi mo kay Mario Bautista. Oo. At hindi, ito, tandaan mo. Sabi mo, pag mauulit mo yung buhay mo, ang gusto mong makasama kami pa rin. Tandaan mo yung kapatid Tandaan mo ng yan. sekretary, may sardinas. Tandaan mo yun. Kaya, peace lang tayo. Tahimik ka na. Nagsusorry na yan. Uy, may luwa. Ay, tumibo. Ang katangian ng isang tunay na paghingi ng paumanhin ay ang pagiging tapat. Di ba? Aral ko sa inyo yun? Apo, ama. Tapat. Kaya ako po ay umihingi ng paumanhin. Kay sekretary. Dahil, Sabi ko lang, titibo eh. ako po ay humihingi ng paumanhin sa aking maling hula. Yan. Hindi po si sekretary yun. Dahil hindi daw po siya sekretary. Itong pag hindi sinole, yung, magkano nga ba, ano? 100 milyon mahigit. Mahigit 100 milyong piso ay siya po ay Mananagot. Solo. mananagot ng solo. Nang walang kasamang iba. Tingin daw sa camera. Lupit nito. Ako po ay humihingi ng... Bakit yung ako pinatitingin sa camera? Oo nga, para Bakit? magmukhang sincere. Diba? Lata muna tayo. Kaya sa huling pagkakataon ngayong umaga, Oh. Look I'm at the camera. I'm sorry. Yeah. Okay, moving on. Moving on. Eh kung mali, kung hindi siya, sino?
Teka, hindi pa tapos yung music. Ayan. Ay, okay. Okay. O, dali. Oh, Magbigay ka yung ng jukebox ko, karagdagang nandun clue. yung Jukebox ni Arnold. Ito na yung clue. Boss Maiko. Ayun, oh. Tiga mo yun. Mukhang nailipat sa channel. Channel? Nailipat siya sa isang channel. Istasyon? Mm. O talaga? Mm. On the air Hindi siya? pa official. Hindi yata. Take me to your heart. Asan John? Ayun ulit. Show me where. Jukebox ko yun, ginulo niya eh. Let me play the part of your first love. Nakuha mo na? Si Voltes 5 eh. Ah, sabi. Sana susunod na buhay, ako nakasama, Mike. Mo? Pinapangako ko sa'yo. Ah, manunulot ka pa, ah. Pity those Panginoon, Tayo ni Vic. trust in love. wag mo kong kalilimutan Finding out pagpunta mo sa iyong kaharian. lost Eh, sabi niya sa magnanakaw, di ba? Correct? Ang daming maling hula. Si Malung mali. Si Edison mali. Ito na. Ano, yan na. yan na. Jukebox mo, yan. Ito na. 1, 2, 3. Got to believe in magic. Ayun yun. Magic. to people Magic wand. each other in a world that's full of Kuha nyo. just Magic. Got to believe in magic. Cut. something so Cut. Got. Cut. cause it's magic when two people fall in love. Ganda naman ang kanta na yan. Ganda. Cut to believe in magic. Ano ba yun? Got ito eh. G-O-T. Got nga. Got. Oh, saan ang jukebox dito? Saan ang pangalan dito? Magic. Magic! Pangalan niya, Magic? Nawala yung pera eh. Sus, Mariosep na tuloy yan. Magic wand. Sus, Mariosep na jukebox yan. We were born to share this dream, my love. Kanya apelido, anong letra ulit meron? Hoy! Makigan! O, yan na! Hoy! Mag-Rotmed! Rightmed! Anong rockmed? Rightmed! Cut nyo nga yan. Cut nyo. Anong rockmed? Rightmed! Madidimanda pa tayo ng ginagawa. Sabi ko, mo yan Rightmed. Hi, Claire. Good morning. Ay, ano? Ah, para bukas to. May ubo. May allergy ba kayo? May Rightmed para dyan. May sakit ng ulo kayo, katawan. Rightmed. Sakit ng tiyan. Naku, Rightmed. Mga gamot na kailangan nyo sa iba't ibang karaniwang sakit. Rightmed. Halimbawa, body pain. Rightmed paracetamol at may Rightmed ibuprofen plus paracetamol. Kaya pag tinamaan ng karaniwang sakit, palaging tandaan may Rightmed para dyan. Rightmed, isang pangalan sa gamot na kailangan. If symptoms persist, consult your Importante doctor. talaga pagtitipid ngayon. Kaya Naman. naman ng mga, ayan, yung gamot, Rightmed. Kung grocery item sa Ultra Mega Supermarket, dahil dyan po sa Ultra Mega Supermarket, kumpleto po ang mga grocery item dyan, tapos mura pa. Tapos, mababa na sila kung magpresyo, lalo pa nilang pinapababa. O, mga kapuso. Kaya hindi lang yung mga ginang at ginoo ng taanan na nagbabudget na sinusukat bawat kusing, bawat piso na budget ng tahanan. O, pati po yung mga nagdinegosyo, yung mga may sari-sari store, o, yung mga may mini grocery, yung mga mini mart, bulto-bulto kung bumili ng paninda nila dyan sa Ultra Mega Supermarket eh. Ganda ng lago ng kanilang negosyo, mga kapuso eh. No, Ultra Mega Supermarket. May Ultra Mega Supermarket ngayon dyan po sa Muntinlupa, sa Padre Garcia, Rosario, Tanawan, Dasmariñas, Naig, General Trias, Tagaytay, Gagalangin, Divisoria, Sangandaam, Deparo, Novaliches, Sapangpalay, Balagtas, Baliwag, Antipolo, Montalban, Lower Bikutan, San Mateo, Isabela at sa Cordon, Isabela. Meron din na pong mga convenience store ngayon ng Ultra Mega Value Mart ang pangalan, mga kapuso. O, maraming pwedeng pagpilian din doon ng mga grocery items sa presyo na presyong Ultra Mega, mga kapuso eh. Oo, abot kayang presyo eh. May mga Ultra Mega Value Mart ngayon sa Poblacion Muntinlupa, sa Pritil, Balot, Ilaya, Santo Tomas, Batangas, Valenzuela. O, mga kapuso, ay, dyan tayo mamimili ng mga grocery item natin. Dyan sa Ultra Mega Supermarket. Na-jeng-jeng ka na ba? Na! Oras alas 9:45. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente-tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit.
Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Amoy wasabi. Amoy sushi. Hambre. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa Now na! Eto na, ano ba yan? Are you ready to Jen? Ayan kaya si sombrero mo eh. Mga kapuso Pilipino. Ba, echo agad ah. Bumabati Kaming tatlo. Ida na lima. Ang tamaan, huwag magalit. Ang mapikon ay papangit. Thou shall not be pikon. Mag-jeng-jeng ka na lang! Abae, unahin na natin ang Santa Ana. Sa motion for Rico nadali si Pinoy, kakasuhan dahil 72 bilyong DAP na aprobado niya. Nako. Mga bahagi nito idineklara na ngang labag sa saligang batas ng Korte Suprema Mismo. Nang himasok ng agaw ng kapangyarihan na dapat nakalagat lamang sa legislatura. Yun. Pasalamat na rin ang usurpation lang, hindi malversation. Mas na mabigat ang parusa. Kalahati nung 72 million yan, 36 billion. Buwelta ng partida niya na ayon sa batas, ika nga in good faith para raw sa ekonomiya. May tinatawag na presumption of regularity, presumption of innocence, blah blah blah. Yun ang sabi ng Liberal Party. Teka. Yung privilege speech ni Jinggoy na DAP, ang pinampingwit na 50 milyon, bumoto lang na makonvict si Corona. Ang daming kaso, DAP mamasapanood ng baksya. Ang daming kaso, DAP mamasapanood ng baksya. Wala akong alam. Ang daming kaso, DAP mamasapanood ng baksya. Wala akong alam. Wala nang time. Wala nang time. Wala nang time. Wow, it's shining. Ano? Anong wala ng time? Sa live life niya. Ano? Sa love life? niya. Love life? Love life. Malay nyo naman. Wala nang time sa love life niya. Puro kaso at pati. Dapat kailangan niya ng love life para nandun suporta sa kanya. Oo naman. Alam mo naman ang pag-ibig. Yes. Nakita mo yung report ni ano? Yeah, 100. Wow. Nakita mo yung Thank report you, ni ha? Susan Enriquez kagabi? Ano? Yung mga may asawa. Mas mahaba yata yung buhay. Malayo sa heart disease. Bakit pa nakikialam kayo sa love life na may love life?
Pat ni Pinoy, bakit mo pa, babayaan, pribado na yun eh. Hindi, pinag-uusapan natin yung report ni Susan. Ni Susan Enriquez. Pag-aaral yun. pag-aaral. Yung mag-asawa na matagal, mas Si matagal na Maring Winnie, bubuhay. di ba? Grabe, Oo. 57 years. Si Atty. Christian. Diba? Ilang taon na sila, di ba? 57 years. Wow. Yan. O Eh, kaya sabi- nga, pampahaba ng sabi buhay. ni Atty. Tamo ka, Christian, ano ang ini-interview ni... Ivan, si Ivan yun. Ni Ivan, Ah, si naka-holding Ivan ba hands. yun? Si Ivan yun. Naka-holding hands yung Akala ko mag-asawa, ha? Susan. At ang sabi ni Atty. Christian, ang sikreto ng kanilang Ano matagal daw? Ano daw? ay because Winnie has a strong Ano? left hook. Paano kung Siloloko ko si Maring Winnie kanina. Matindi pala talaga left hook mo. Sabi niya, he's just joking. Opo naman, alam namin yun. Paano kung konsumido ka sa asawa mo? Ah? Haba pa rin buhay mo? O Eh, yun, maiikli? depende sa pag-aaral. Depende. Dapat yung mga pag-aaral tungkol sa konsumido sa asawa, no? Ba't kaya pinag-aaralan pa yun? Eh, kumain ka lang ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo ka, haba na buhay mo eh. Oo nga. Ba't kailangan pa O, yung ito. karelasyon? Ano naman yan? Hindi, sports action yun. Anong nangyari sa'yo? Ito ako, tribute ako. Tribute. O, to. Clinton! Siya na. Pinaka-senior sa mga mahistrado ng Korte Suprema. Sino? Dapat nga siya eh. Corona. Imbis na si Lourdes Si Carpio. Sereno. Ayun. Si Antonio Carpio, pero Oo. nagsabi na siya eh. Ayaw niya. Si Acting Chief Justice Antonio Carpio. Siya na isa sa mga hindi pumabor at bumotong laban sa quo warrantong nagpatalsike Sereno. Dapat daw, sabi niya, consistent siya. Ayaw na makinabang mula sa illegal na pagtanggal sa pwesto. Kaya kung manominate man, nagpahayag na tatanggihan niya raw ito. Pero mukhang di siya manonominate dahil yung instansya sa West Philippines kontrang-kontra kay Pangulo. Yun nga, kahit pa mawala ang pagkakataong maluklok sa tugatog ng profesyong legal, yan ang pangarap ng bawat nag-aral ng abogasya. Supreme Court Chief Justice. Diba, namarating mo yan? Kahit pa mawala ang pagkakataong maluklok sa tugatog ng profesyong legal, ganda sanang finale. Maging primus inter pares, first among equals. Di lang yung sithi sa pagtatanggol sa teritoryo natin sa West Philippine Sea, maski pa Pangulo na susupalpal, di ba? Panay ang kontra niya kay Pangulong Duterte. Hindi, dun lang siya sa yung desisyon eh. Oo, yung arbitral ruling. Yun lang sundin natin. Din niya dun. Oo, ano, siya umarap sa atin. Di ba? O yung mga iba, hindi pa sa werpawalwal. Hindi pa sa werpawalwal. Lasing sa kapangyarihan. Sabihin. Walwal. Hindi sa werpawalwal. Ehemplo ng prinsipyo, integridad, at dangal! Ano tayo dyan? Mukha kang maestrado ah. Parang Nakatoga. nakatoga kayo Ay, ngayon ah. pinag-uusapan natin mga maestrado, ha? Oh, bakit? Ayos tayo, ha? Bakit Si daw? Associate Justice Samuel Martires, nakikinig. Aba! Sino? Si Associate Justice Ang sabi niya, dahil sa konsumi sa asawa, kaya tumitibay ang puso. Ayun pala yun. Mag-uusip naman. Parang na-exercise Ang yung puso puso mo. mo. Pag matatag ka sa konsumisyon sa asawa mo. Sabi, yun naman ang pananaw ni Justice. Oo nga. Samantala mga kapuso, may balitawit po tayo. Siyempre, hindi Ay. mawawalan yan. Ano yan, Igan? Ano yung, Ngayon umaga. ano yung sinulat mo? Ay, tungkol to sa nabago yung desisyon eh. Sinama na si Pangulong Aquino Sa motion reconsideration. Oo, eh. May nagbigay ng partial, di ba? Eh dati hanggang abad lang eh. Ngayon kasama na siya eh. Ano original? I remember the boy. Original. Whitney? Joey Albert. Joey Albert. Day I heard them play the song again. Yung ganda oh. An old Nimiss ko si Joey familiar Albert. strain from way back when. Echo. Ikaw ba yun? Every note and every line. Uy, alam mo ba si Joey Albert, meron siyang anak na babae na atleta? Na medalist? Talaga? Ano nga?
Taekwondo yata. Karate? O Raban ng karate. Yes. Si Joey, nakita kami sa green hills. Pati ako. Oo. Hindi nagbabago si Joey. Joey Albert, mga kapuso. I remember of the boy I used to know. Sakit naman ito. And although Kasama sa pag-aaral yan. lives on, the memories of the boy are all but gone. And while the song still brings that certain glow. Ngayong umaga, I remember the boy. I remember the boy. Ngayong umaga pinapaganda. I remember si Noy. Nailawit ni Joey. Joey Loggins. Tabayanan niyo po ang balitawid sa loob po lamang ng ilang Joey De Loggins. Alas 9:56 at 30 segundos. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa UNED. Kahit gaano tayo kahilig sa kamatis, hindi pala native sa Pilipinas ang bungang ito. Ito ay dinala lang dito sa Pilipinas ng mga Espanyol. It's a tomato Bill Puede. Dito sa farm, ang pinipitas natin yung medyo manibalang. Kaya mabubusog tayo sa mga putahing pinalinamnam ng kamatis. Kapag maging open-minded ka, next thing you know, naubos mo na yung bowl mo. Malambot yung laman. Lasang-lasa mo yung tomato sauce, masarap. Sarsa. Harap. Pinas, sarap. Wagas ang kwento ng ating pag-ibig. Di mo akalain sa ganito aabutin. Wagas. Wagas, Sabado, alas 7 ng gabi. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa UNED. Sinisino mo? Palit ulo. Sa UNED. Ito na po ang balita with mga kapuso. I remember the boy, original, Joey Albert. Ngayong umaga, I remember the Noy. Naloko na. I remember Sinoy. Sinoy. Kinanta ni Joey. Tampok ngayong umaga ang tinig ni Ali Loggins. Today I heard nakakasuhan ka. Itadagdag ka sa dati mong kasama. Bawat dap at pati na pida ang ngalan mo'y dikit na kay Aba. It used to haunt me so some years ago. Mga nawawalan milyong pondo. Patay. Ang kwento bayad ito sa Senado. Galing kay Noy Kapalit Boto. Hanggang ngayon nawawala pa rin ang pondo. At si Abad daw ang pasimuno. It isn't why hinahabol kayo.
At I remember binuking yan ni Jinggoy. The promises you made seemed easier then, as if they knew our funds would never end. But seasons change, simaray na oras, mga sangkot ngayon'y inaalat hanggang ngayon. Nawawala pa rin ang pondo at si Abata o Pasimuno. It isn't quite hinahabol kayo. I remember Sinoy and I remember binuking yan. I remember Sinoy and I remember binuking yan. Nino? Ni Jinggoy. Malinis. Jinggoy. Ayos. Jinggoy. I remember Sinoy. Sa kanulatigan ng genius, Balitawin. Ama, Remember Sinoy? masaya ka ba, Ama? 100%. Masaya, May Ama. confetti pa. Oo nga. May confetti pa. Galing. O, yung daming kaso ni Pino yan, oh. Oo nga eh. Ganun eh. Diba, mabibisi. Toxic ang schedule niya. Kasasalag lang, no? At Kasasagot ng mga... taas na po namin pinapaalam sa inyo ng oras po natin ay 2.5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Mhm. Aleluya, aleluya. Hindi. Mga... Puro ka kontra. Ha? Bakit, Arnold? Mamamatay ka ba pag hindi ka nakakontra sa isang umaga? Wala naman ako sinabi. Oo. Mga kapusong Pilipino, aleluya! Bumabati kaming tatlo. Aleluya! Naman mo sa galit. Aleluya! Konti lang ako. Magpapaalam siya ng alas 10:13 yan. Pero akit siya mga 10:30. Tuntua tayo. Hindi, naman ko gamot. Maaga ko ngayon. May meeting kami ng alas 12. Webes. Ang mamatay! Ano mamatay? Ano mamatay? Dahil sa... Hindi. Dahil sa Tinuloy, oh. Ang mapiko! Sandali, Clinton. Bakit mo tinuloy? Clinton? Clinton, bakit? Loko! Alam mo, ha? Ayos ba Alam tayo? mo, lusot ka na. Sagot! Ayos lang tayo, Oh, Clinton. pwede ka sumagot. Ang Sagot! mapiko! Binubuli niyo si Clinton, ha? Hindi naman. Tao natin yan. Atin yan. Nasanay na yun sa amin, no? Clinton, no? Ang mapiko na... Share ko lang na banggit mo yung tao lang. Abangan niyo po ang guesting ng ex-battalion sa Tonight with Arnold Clavio. Next week yata. Merong pinagdebate yung dalawa na member ng ex-battalion kung dapat bang may another chance o wala ng chance. Sabi ng isang member. Sahayaan mo sila? Oo. Sabi ng isang member, hindi na dapat binibigyan ng chance. Pag niloo ka That's it, ng babae, pansit. yan na. Sabi naman ng isa, hindi dapat silang bigyan ng chance. Kasi kung ang Diyos nga ay binibigyan ng chance at pagkakataon, tayo mga tao, di ba? Oo. Tao pa kaya? Yan. Sabi nung sumagot, oo, tao. Yung girlfriend ko, hayop yun. Niloko niya ako. Kaya ba ngayon napakaganda ng debate ng mga member. Tama naman, no? Tagal ko nang gustong gawing Balitawit. Ba't hindi mo nga padala? Abay, medyo may mga liku-liku sa bandang gitna eh. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Depasido nga. Kalimutan mo na yan, sige maglibang, huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang, ang problema sa babae dapat hinihinda,
Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, di ba? Sabi ko naman sa'yo, Michael, lahat hindi, ka no? nagloloko. Headbanger si Boss Michael. Bigla lalayo. Magrarap yan, di ba? Kaya, Kaya na. wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit MC Mike. Baby Michael on a Thursday night, I'm rapping my way into your heart. Still like, come on, everybody, it's my Street 594 DC double B. Sabi sa'yo, wala sa oras na naman ito. Bababay kanina pa yan. Hanggang mamaya aalis rito. Ako na yan. 10:06 pa lang. Paalam ka na! Paalam ka na, Ama! Ano? Sige na. Mga sweetie. Di pa tayo tatapos ng Di pa ang nakakasa. mapikon Sandali, sandali. ay Mga sweetie, kalimutan mo na yan. I love you. Thou shall not be pikon. Mag-jeng-jeng ka na lang! Alas 16 at 30 segundos. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng panananalig. Katotohanan ng panananalig. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa UNED. Ang pakiramdam ko, wala kaming kita, wala kinita, wala akong may bibigay sa misis ko para magbili namin ng pagkain. Ngayon, babawi na lang ho kami sa susunod na araw, kinabukasan. Doon po kami babawi. Tay, gumagawa pa tayo ng Christmas tree. Hindi ka kailangan lumapit para ma-enjoy mo yung beautiful experience. Biyahe ni Drew. Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Jeng-jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparit ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B.
Mega Manila. Karami naman noon. Tatlo lang, okay naman. Ano ba yung billboy ninyo? Tumahimik ka dyan, billboy. No, I do not want to create a scene, but, I have my duty. I am a Christian. And I believe in God. I respect the toning. Hindi ko, sa totoo lang, hindi ko kayang magpatay ng pare. Pati babae, bata. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Ang bilis ng panahon, ha? Pero tayong about yung National Earthquake Drill mamaya. Oo. Meron? Alas 2 Sabay-sabay ng yan. hapon. Please remind them. Sabi sa ating Facebook Live. Paalala lang sa atin. Sa ating mga kababayan. Na mag-participate. Lumaho kayo dyan para alam natin yung gagawin. Kasi hanggang ngayon, talaga may hinihintay tayong malaking lindol. Oo. Na pwedeng Yung the big maapektuhan one, ng diba? Metro Yung Manila. ating kahandaan para sa the big one. The big one. Diba? Yung sinasabi na hinog na tayo. Lalo na ang Metro Manila for the big one. The big Isang one. malaking malakas na lindol dahil nga dun sa yung adjust ng mga plates sa ilalim ng lupa. Nakita ko yung record ng T-Box. Oh. Halos araw-araw pala lumilindol. Araw-araw lumilindol. Pero nag-a-adjust talaga. talaga. Mahina. Gumagalaw. Meron lang pinapa-announce si Dodi Lacuna. Si Dodi. Paki-plug lang daw. Merong Kasama ko sa yung classic Senado. classic Spanish guitarist o yung mga mahilig sa Spanish guitars. Ayan. May classical Spanish guitarist si Rafi Ronquillo will hold a concert this Saturday, June 23, 6 p.m. at Unit E, 1 Orchard Condominium, Eastwood City. Kasama niya ang Philippine Madrigal Singers at ang Silangan Chamber Guitar Ensemble. Ronquillo, nakapag-concert na si Rafi Ronquillo sa Metro Manila, sa California at saka sa Spain. Yon, pamangkin ni Dodi Lacuna. Okay, June 23, 6 p.m. Unit E, 1 Orchard Condominium, Eastwood City, classical Spanish guitar. Meron tayong flash report naman. Super Radio DZWB Flash Report. Isang hardware sa lungsod Pasig. May sinara po ng BIR. Glenn Wego, bakit? Bakit daw? Iginandado ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang lumber construction supply firm dito sa may Agustin Street, Barangay Palatio sa lungsod ng Pasig. Ito'y bilang bahagi pa rin ng Oplan Kandado ng BIR na naglalayong ipasara ang mga establishmentong hindi nagpapahid ng buwis o yung mga nagnenegosyo ng hindi rehistrado. Ayon kay BIR Region 7 Director 2, Marina de Guzman, noong Marso pa nila sinurveillance itong AM Periña Coco Lumber and Construction Supply at inabisuhan na nila itong kumpanya noong April 25 kaugnay sa kanilang atraso pero hindi daw sila pinansin. Umabot anya sa 8 milyong piso ang atrasong buwis nitong kumpanya, subalit umabot lamang sa halos 8,000 o 800,000 ang kanilang idineklara noong 2017. Lumang resibo rin ang ini-issue nitong kumpanya. Napatid din na 6 branches nitong construction supply company pero ang iba sa mga sangay nito, particular sa may Rizal Province, ay hindi rehistrado pero nag-ooperate. Binigyan naman ng 5 araw ng BIR ang may-ari nitong construction supply company para magpaliwanag at ayusin ang utang na buwis. Sinubukan kunin ng Super Radio DZWB ang panig na may-ari pero wala ito dito sa kanyang kumpanya noong gawin ang pagpapasara ng Glenn, BIR. isang branch lang? Ito lang ang sinarhan o yung iba pa? Ito pa lang. Pero nag-abiso na rin doon sa yung may-ari nito na isusunod na yon. At ito sample na ito. Ito yung main office kasi nila eh. Ito yung, at yung binabanggit ko Maliit ba yan? Malaki? Malaki. Malaki. Malaking kumpanya rin ito. 8 branches o 6? 6 yung kanyang branches. Ang pinakamarami niya doon sa may Rizal Province sa bayan ng Rodriguez. Hindi kaya kasalanan ng accountant niya? Hindi, may mga lumang resibo ini-issue. Pero ito matindi. Kanina rito, ongoing pa, habang bumibili ng pintura, yung isang foreigner pa nga yung bumibili dito kanina, nakita pa ng BIR yung resibo na ini-issue. Luma. Oo.
luma yung di ba ang BIR. BIR, kailangan accredited yung nagpiprint ng resibo? Tama, dapat. Accredited nila. Oo. Lahat yan, stricto ang BIR sa ganun. Kaya ito, ang Kaya napansin dapat nila kayo, dito, pag hingan nyo yung resibo, hingin nyo dahil... Paano nga pag hindi nag-issue ng resibo? Ako parang meron akong in-avail na sabi ko, pahinging receipt. Ay, wala. Ako marami ganyan, Sabihin, wala pa po eh. Marami, daming hindi nagbibigay ng resibo sa totoo lang. Sinasabi nga nitong Sumbong natin. Tapos, Sa BIR? minsan naman yung resibo nila, ang daling mabura ng tinta. Yung pag di ba hanggang ngayon may thermal paper pa rin? Meron. Na pag pag nag-i-file mo na, bibigay mo na sa accountant, wala nang bura-bura na yung mga tinta. Oo, wala na. Bawal na yun din, yung thermal paper na resibo. Pasig ba yan, Glenn? Pasig, Palatio. O, timbre mo sa BIR, pumunta naman ng Caloocan daw, sa Camarin, dami rin daw doon. O sige. Oo. Marami raw. Alam mo, dito pa lang sa Region 7, hindi ko lang babanggitin, yung kasi ayaw nila, baka raw masunog. Pero napakarami raw talaga mga delinkwente, mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kaya sabi ng BIR, lumagay tayo sa tama, sumunod tayo sa mga batas para wala tayong problema. Dahil dito, kawawa, alam mo, kawawa rito, Iga Natalia, yung mga empleyado nila. O, siyempre. Ito, nag-uwi na lamang yung mga So, empleyado. ibig sabihin, pag sinarang ganyan, wala ilalabas dyan, ha? Wala. Nagulat eh. Pero, nagulat. pag nagbayad sila, bubuksan uli. Bubuksan uli. Tuloy naman yung operation nila. Pero kakasuhan, di ba? Kasi, Dapat kasuhan. may kaso, may linabag na sila eh. AM Perinya? Susunod kasi nito, tax evasion na Hindi yan. yan, ibang POV yun. Iba pa yun? Iba yun. Hindi dapat pinapakita. Hindi yun, yung isa parang sari-sari store lang. Ito, ano to? Iba to? Hardware ito, di ba? Ito, hardware ito. Hardware Mga construction supply. Malaki to. Igan, alam mo, hindi ba At ayaw mo pangalanan? Di ba Yun di nga, pangalanan? hindi ba Perinya. Yun na nga. Oo, hindi to basta yung ordinary. Kala mo hardware sari-sari lamang. store, hindi kahoy yun. Mga kahoy yung malayo lang kuha. Akala ko chichirya. Noon na rin, kaya sabi ko, malaki ba yan, di ba? Oo nga, mukhang chichirya. May kuha kasing malayo, akala mo, sari-sari Oo nga store. Oo. Yung pala Meron mga dito kahoy. yung mga Coco Lumber. Coco Lumber pala yan. Ang pinakamalaki nila, isa sa pinakamalaki nilang pwesto, dun sa May Rodriguez Rizal. Hindi ko sila tatangkilikin. Alam mo naman, happy place ko, hardware. Meron ba silang tiles? May tiles ba yan? May tiles ba silang binibenta dyan? Walang tiles dyan. Wala. Hindi pa ako Puro Coco nakapunta. Lumber, pintura. Ba't di mo subukan ng Coco Lumber? Yan yung mga tinitinda nila rito. Napakarami. At take note, anim ang branches nito. Ito yung main office Teka muna, nila. marami tayong tinatanggap na text mga hindi nagbibigay ng resibo. Wala sila anong hotline ng BIR na pwede sila makapagsumbong? Tanong mo nga Assignment mo yan, Glenn. Tanong mo nga yun nandyan. Ibibigay ko agad sa inyo. Sige. Ibibigay ko Kasi agad sa inyo. pwedeng yan, lugar lang ng Pasig yan, di ba? BIR Pasig lang yan eh. Dito May lang, kanya-kanya Region 7 silang lang, dito sa area teritoryo. nila to, eh. Lalong-lalo na yung mga yung mga walang kawala sa pagbayad ng buwis, 'di ba? Nagbabayad tayo ng 12% VAT. Tapos yung sweldo may kaltas na kaagad, hindi ba? So magbayad ka ng buwis. Tas etong mga ganito, isipin mo naka-anim na branches ka na, tas hindi ka magbayad. Give Caesar what is due to Caesar. Kaya nga nakapag-anim. Atraso mo, 8 million? Kaya nakapag-anim na ngayon, walang binayarang buwis. Di ba? Yung may office na Ito pa. Tapos mali pa yung bayad. 7 buwan na siya naghain sa BIR Makati. Walang aksyon hanggang ngayon. Ang Ayan. BIR ng reklamo Makati. na hindi nagbigay ng resibo. Baka nagsumbong siya eh. Alam mo itong Copland Candado. Ayun, di ba kala mo sari-sari? Diretso eh. Kumisan dati maugong tapos bigla-bigla nawawala. Pero sinasabi naman ni Director De Guzman kanina kasi naglalaan sila ng panahon doon sa surveillance. At kahit Sabi mo sa BIR, ara-arawin. Kaya dapat araw-araw. So magkano mga ano nito? Kakulangan sa bayarin sa buwis? Meron na bang... Ibig mo halos 800 lang yung 1,000. 800,000 dinideklara. Tapos, ang makita nila atraso ng 2017, sige. 8 milyon. May flash report pa pala. Isa. Alright. Wala din sa lungsod ng Pasig. Ako si Glenn Wagon, ng number 1 AM station sa Mega Manila. Jeremy Super Radio. This is Double Super Radio, DZWB, last report! May aksidente sa EDSA... Guadalupe ba to? EDSA Guadalupe, northbound. Ang Guadix ba, Guadalupe? Shortcut ba ng... Hindi, o ibang lugar yung Guadix? Sorry for my ignorance. EDSA nga. Northbound. Si Charlie Nozares. Uy, na-miss ko si Charlie. Oy, Charlie, welcome back! Nag-live ka ba? Yes, magandang umaga po sa inyo.
Mukhang nagbakasyon ka, makinis na ang mukha mo siguro ngayon. Ay, hindi naman. Saan ka Nandito galing? lang tayo. Ganun Nandito ba? lang. Oo, busy lang. Iba pinapatawagan mo, ha? Hindi lang ako Saan siguro tayo yan? nakakasagot. Dito sa may sa may paakyat ng Ortigas flyover. Yung Bakit Guadix tawag? Yes, kasi yung camera natin nandun sa may Guadix. Guadix Nakakabit Street. So, kaya yung camera naman natin papunta ng Paakyat Ortigas ng yan. Paakyat ng Pasig, Ortigas. so tapat yan ng mga... Dito sa may Poveda. Poveda. Yun. Isang Banggaan Innova nga yan. Isang Innova bumangga sa concrete barrier. Hindi niya napansin? Yun. Yan dyan sa may split ng Ortigas flyover, yung papunta ng San Juan at yung pa-diretso naman ng Quezon City. Yun ang pinaka-split niyan. At merong yung nakabalagbag na ambulansya ba yun? Tow truck po, tow truck na. Tow truck. So, kakarating lang ng tow truck dyan. So, Accredited yan, ha? Accredited. Hindi, MMDA po yan. Mismo yan sa amin mismo yan. Mismo yan. Asul nga pala. Alam mo kulay blue Kulay yan. blue. Parang yung papunta ng Lasal Green Hills, isang lane na lang ang natira. Eto, gitna ng Mega Mall at Galleria ang Guadix Street. Heads up yung papunta ng flyover going to Lasal Green Hills, inner lane na lang muna Inner lane na lang yung occupied. Yung pwedeng pero ibig sabihin, hindi, pagdating doon nadadaan may mga usyoso lang. Hindi usosero lang. Pero Charlie, maglagay kayo na may mga bandang papuntang, hindi, nabanggit na po. Pero papunta Ortigas, pero maglagay ka ng mas nauna pang traffic. Kasi mukhang hindi nila alam na may aksidente. Doon pa rin sila dumadaan. Po, meron na po dito sa Mega Mall. Sa Mega Mall, sa part po ng Mega Mall, meron na po ipaano na sila, ipaiwas na dyan. May gumagawayway. Itinataboy na sila dito sa papasok ng Guadix sa Ortigas nasaktan Center. ba? May nasaktan? Meron po, nadala na sa San Juan Medical Center yung isang pasahero. So, na-miss ka namin, Ano pa yung Charlie, ano pang diyan? Ano pa yung mga tao nakatayo diyan? Ano pa meron? Bali, nandun yung ating rescue team lang at yung mga traffic enforcer saka yung mga dami na kasing mga gumit na din, mga ususero, yung mga nandun sa gilid na nakikiosyoso. Yung mga EDSA northbound naman, ang kinain, yung inner lane ang hindi madadaanan, yung dediretso ng EDSA. Pero yung nasa right lane, yung nasa right side, pwedeng daanan. Kaya lang talagang bumabagal yung mga sasakyan dahil nakikiosyoso din. Gaano katagal pa bago mahila yan? Sandali na lang po yan kasi dumating na yung ating tow truck doon. Iwasan niyo yung gitna kasi nakaharang yung tow truck ng MMDA doon. Oo nga. Nangyari yan around 10:04. 10:04. Reported yan. Thanks, Charlie. Okay, maraming salamat May din po. ambulansya pa ron. Okay, thank you. Ay, nakikita niyo naman po, doon sa mga nasa kalye ngayon, iwasan niyo yung bandang gitna. Bago umakyat po ng EDSA. Sa may Guadix nga yan, iwasan yung bandang gitna. Yung minsan, yung mismong paghihiwalay nung papuntang flyover ng papuntang Ortigas at saka yung dediretso ng doon yung sumalpok sa barrier. Malaman natin yung mga detalye tungkol sa National Earthquake Drill. Para makiisa na yung marami sa ating mga nakikinig ngayon. Kasi baka mamaya may apektado yung traffic o baka magpanik yung iba, di ba? Just for you to know, FYI, kasama natin sa linya Yusek Cardo Halad, Executive Director ng NDRRMC at OCD Administrator. Magandang umaga po, Yusek. Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Si Igan po ito, si Ali. Anong nais nating iparating sa ating nanonood ngayon at nakikinig para mamaya po handa na sila. Alas 2 ito, sabay-sabay, Alas 2. Ang ating kumbaga focus area is yung San Mateo, Rizal. Although lahat ng mga regions naman meron din silang kanya-kanyang sariling focus area, So opportunity natin ito para tingnan yung preparedness naman ng mga local government units, lalo na doon sa ating mga focus areas. Kasi ang papatakboy natin dito, yung kanilang contingency plan for earthquake. So yung parang lahat ng mga ahensya na involved sa rescue, so parang may simulated na din? Yung simulation ng ng sarili nilang contingency plan at saka nandun na rin yung participation ng mga augmentation natin ng mga government agencies. Kasi unang-una naman, ang unang mag-responde ay sila mismo, and then at some point ay darating na yung tulong galing sa national government agencies.
Yun ho ang basically yun ho ang ating patatakbuhin dyan. Lalo na dyan sa San Mateo Rizal. San Mateo Rizal ang area of focus natin ngayon. Dapat kasi sila doon no? Sila muna makapaganda Yes, So kasi yung mga pati mga paaralan doon, yung mga yung mga merong mag-aaral natin. may mga scenarios doon na gagawin. And basically ang i-run through dyan yung contingency plan ng San Mateo Rizal. So titingnan natin kung ano yung mga best practices nila dyan at saka kung ano mga gaps para ma-improve at kung ano man yung maitutulong ng national para sa improvement ng kanilang preparedness. Maganda ganyan masanay, mawala yung pagpapanik, no? Oo, maging maayos. Kailangan. Kasi tayo araw-araw kasi merong lindol eh. Kagaya Hindi natin alam kung kahapon, Yusek, meron ding exercise sa Zamboanga del Norte, nauwi sa katotohanan. Maraming estudyante ang nahihil, yung pala mali ang pagkakaano ng mga usok, no? Yun, So kailangan masanay tayo sa tamang paraan ng ng individual na reaksyon kapag yan ay mangyari. So bukod sa San Mateo Rizal, iikot pa yan? Ay sabay-sabay naman yan at lahat ng mga regional offices natin. Ilang beses tayo sa isang taon magkakaganyang exercise? Every quarter kasi yan eh. Pero hindi pala national, parang I stand corrected. Regionalized regionalized ito and then every quarter yan. Yung fourth quarter ay gagawin natin parang may tsunami scenario tayo. So, just a quick review, no, na back cover and hold, no, yung triangle of life ba applicable pa? Na kapag na ipit ka sa loob, malakas yung lindol, ikaw ay nasa mataas na palapag. Dati kasi parang hanap ka ng lamesa, for example, isang sturdy na furniture, for example, tas doon ka uupo doon sa gilid noon. Pag mabagsakan ka man, merong supposed to be tinatawag silang triangle of life na hindi ka mababagsakan. Pero hindi na binawi yun, hindi na applicable yun, hindi na pinapayo. Yes, ang una talaga is the cover and hold, Depende rin kasi kung gaano ka kalayo. Kung malapit lang, pwede naman. Malapit lang doon sa pagtatabihan mo. At kung may kalayuan, hindi safe yun. Bago ka umabot kasi nakita natin yan doon sa yung nangyaring lindol doon sa Leyte last year, yung mga casualties doon, yun yung nagpumilit na tumakbo habang kasalubuyang lindol. So nabagsakan sila ng mga debris na yung mga galing. So yung choice between tatakbo ko for the exit para makalabas o pipirmi ako sa loob ng kwarto at maghahanap ako ng mesa na pagsisilungan sa ilalim. Situational. Situational. Kung malapit lang. Kung malapit ka sa exit. Yes, pwede, di ba? Pero yung exit mo, baka hindi safe nadaanan habang umuuga. Yung hagdanan kasi ang yun ang bumagsak doon sa yung stairway, yun ang bumagsak doon sa likod. Dapat ngayon pag-aralan mo na yung paligid mo di ba? Para kung alam niyo kung saan ka naaabutin. Alam mo, maganda yun, Igan. Kahit saan ka pumunta ngayon, dapat medyo may mabilis ka na no? Eto, iestimahin mo na yung table natin dito, matibay to Matibay kaya to? Oo, kasi ang katatakutan natin yung antena natin dito ganon? Hindi ako lalabas? Pag nabali yung pinaka-antena natin, baka sige, dito na lumakas pa signal namin pag tinamaan ka. So pag nasa loob ka ng kwarto, mag-scanning ka na. Actually, sa bawat pupuntahan mo, wais na dapat medyo sipatin mo na, di ba, saan ang exit. O kung dito ako abutang ng lindol, saan ako sisilong. Di ba ngayon nga sa mga bahay-bahay, pag check mo kung nasa yung tawag nito, yung tatamaan ka ng lindol na mas malaki yung fault line. Huwag ka na mag-bricks. Di ba yung ganda ng bahay mo pag naka-bricks? Dapat hindi ka magtayo ng bahay sa ibabaw ng fault line. Dahil pag bumuka yung actually, di ba, Yusek, kailangan mo talaga na ng payo ng PHIVOLCS, no? Ng local. Oo. Yun ang yung duck cover naman. Yung pa rin natin yan sa PHIVOLCS. Tapos meron silang 12-point test din, check on your respective houses. At ngayon, pwede natin sundan yan.
Ang alam ko, ang Red Cross namimigay ng pito, di ba? Para kung... Libre ba yun? Oo, pag ikaw napailalim, at least alam mo may tao. Alam mo, Yusek, wala pa rin akong go bag. Ayun, wala pa rin akong emergency. Kanya-kanyang responsibilidad maglagay kasi iba-iba yung mga pangangailangan natin. Ako may pinapublish tayo ng mga na suggested contents ng go bag at depende rin sa unit na pangangailangan. Okay, kayo ba? Ako sinisikap. Flashlight at saka yung pito. Flashlight, pito. Pito, yan. Tubig. Lubid, ganon. Gamot mo. Yung pa isa. Lubid. Tubig. Lubid? Sabi niyo ba lubid? Oh. Yeah, lubid. Kasi pwede mong gamitin yan kung hindi safe na dumaan doon sa kung wala kang ibang dadaanan kundi through the window, yan pwede mong... Ako naman sinisikap ko na lang maging mabuting tao pag oras ko na. Ako hindi, fight ako. Diba? So yan, napaalala lang natin, baka tulad ko, wala pa rin kayong go bag. Dahil nga dito sa pagkahinog na for the big one. At tapos yung meron ka for the family bukod dun sa di ba? Merong parang formula kung gaano karaming tubig. Depende kung ilan kayo dun sa household ninyo, di ba? Yusek? Yes, yung preparedness dito sa pamilya. So siguro, wag mong hintayin na bumili ng kung mag-i-stock kayo ng 5 galon dyan. Wag mong hintayin na maubos yung 5 bago ka bumili ulit. Oo. Pero miat-miat din naman, pinapalitan mo din naman yun, Yes, kasi siyempre first in, first out, diba? First in, first out. Basta meron kang 5 extra na nakatenga sa bahay for just in case. Mga delata na hindi na kailangan ng can opener. Yes, at saka ang isa pa is, halimbawa, kasi during daytime, kalat-kalat kayo, diba? Yung anak mo nandun sa eskwelahan, ikaw sa opisina. So yung plano niyo naman, contingency yung plan niyo, kung saan kayo magkita-kita, sure. Nag-usap na ba kayo, di ba? So just in case, lumindol, yung mga bata nasa eskwelahan, ikaw nasa opisina, si nanay nasa bahay, ano ang plano niyo sa kayo magkikita? Sa Fibox, alam ko may mapa na. Kagaya kami dito sa may Saan ba tayo? Dito, ang takbon dito sa may... Veterans ba tayo? Amoranto ba to? Amoranto tayo. Yung iba meron sa Quezon City, sa inyo ba yun malalaman, Yusek? Yung saan ang open space ay, sa na ho yun? Sa local government. Sa local government. Meron sa Facebook. Alam nyo yung mga designated evacuation center nila. Kasi siyempre doon din. Doon kayo magkita-kita. Yes, distribution point din at saka assembly area at doon yung makikita yung mga mag-manage ng disaster response. Ano mang announcement nila ay doon yung maririnig kung wala tayong means of communication dahil background ng telco. Yung mga merong mga saan yung magiging response hub ng mga local government units. May hub. Kaya pati kondo ngayon mahal na yung matataas ang floor, no? Bakit? Bagsak pag kawawa ka sa ilalim Diba? Okay, Yusek, good luck mamaya. Yes, maraming salamat. And then let us know, bukas ng palatuntunan natin, we fully support itong ating earthquake readiness for the big one. Because nga, di ba, habang hindi pa nga tayo nayayanig, lalong nahihinog. Yes. At gusto ko rin palang i-plug sige po. June 26 at hanggang Martes. June 29. Meron tayong earthquake regional exercise sa Clark. Sa Clark. Fontana, yes. Meron tayong dyan. Ang mga participants nito, may iba pang manggagaling sa ibang bansa. So, iti-test natin dyan yung national at saka international mechanisms. Paano tayo tatanggap ng tulong kung halimbawa dumating tayo sa punto na overwhelming yung capacity natin, paano natin i-facilitate yung entry. May PS lang ako, Yusek, para sa ating mga the elderly, no? Mga senior citizens natin. Bukod dun sa yung pang-maintenance ninyo, 'di ba? Kahandaan na sa go-bag ninyo yung maintenance. Paano in the event of a talagang major strong earthquake, ano bang specific na mapapayo natin for the elderly? Doon kasama dapat yun sa go-bag, yung mga pangangailangan na ganyan, gamot, maintenance na medicine. Para doon sa high blood, diabetes, panic. But yung response naman natin, kasama yan sa yung water sanitation and health, ang lead dyan is DOH. So may mga preparedness din sila dyan.
But of course, ang priority nila is tutukan, monitoring of the spread of yung mga epidemics pagka nangyari yan. Kasi siyempre may mga Fatalities. yes, fatalities. At saka yung siyempre yung mga natin, tubig natin, ma-infect yung contamination. yes, contamination. But importante yung while may gagawin ng gobyerno, importante yung preparedness ng individual at saka pamilya. Kasi baka wala tayong mabilhan ng gamot. Yung ready parang meron bang mga solar powered na mga charger, solar powered na yung mga flashlight na hindi na kailangan ng baterya, di ba? Divisoria, meron. May mga ganun, di ba? Yung iba nga parang meron yan. Inaalog lang may expose mo lang sa sunlight, including yung solar powered fan. Lights and fan, ayan. Okay. Lights and fan. Yusek, maraming salamat po sa kaalaman na binahagi mo sa amin. Thank you very much. Maraming salamat din. Magandang umaga. Yusek Ricardo Halad, Executive Director po ng NDRRMC at OCD Administrator. Ha? Oo yun. Ako, sorry, guilty. Wala pa akong go bag. Ikaw meron na? The prayers ako eh. Yun. Of course, on top of everything else. On top of everything else, but God helps those who help themselves. Oo nga. God helps those who help themselves. Oo nga. O siya, magbabalik kami. Babalik sa Double B! Ako muna. Eto. Pinagtitiwalaan ngayong MX3 capsule. Tested, proven na may alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants na tulong para sa malakas na resistensya. Ito ay batay sa Nutrasource diagnostic test na ginawa dyan sa Ontario, Canada. Bag MX3 araw-araw, tulong para iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, MX3 capsule, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, bakit? Yung may meeting, yun pa rin. Sabi ko sa'yo, hindi tayo naiiwan yan eh. Lab na lab mo talaga kami, no? Hindi mo, hirap na hirap ko talaga iwanan kami na, Boss Mike. Ba't mo siya siya ay sasali sa earthquake drill? Balik kami! Alas 10! Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A. Pakiramdam ko, wala kaming kita, wala kinita, wala akong may bibigay sa misis ko para magbili namin ng pagkain. Ngayon, babawi na lang ho kami sa susunod na araw, kinabukasan. Doon po kami babawi. Ito po ang mga kwentong Surefire Hit. Isama sa #Bless ang pagpunta sa Zambales. Good news. Good news, Lunes, 8 p.m. Narito ang News TV Quick Response Team sa Barangay Tambo, Parañaque. 6 ang patay sa sunog dito na tumupok sa isang luma at abandonadong gusali. News TV Quick Response Team. Weekdays, 5:15 p.m. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita.
Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Tuloy-tuloy po tayo. Oras natin. Alas 10:44 na, ha? Handa kayo mamaya sa mga taga San Mateo Rizal dyan sa inyong earthquake drill. Samantala, meron tayong mga kausap. Tunay na pambayan, walang personalan. Ito'y kaugnay pa rin ng mga tambay. Aminado naman si Pangulong Duterte. Tsaka dito sa NCRPO, Eliasar, na naabuso ng ilang pulis yung order ni may Pangulong nasibak na yun Duterte. sa Makati, di ba? Na Dahil tambay. na pinasok sa selda yung mga call center agent. Alamin natin yung yung papel dito ng barangay talaga. Sila nakakilala sa mga yan. Di ba parang sinabi na yung pati yung mga barangay tanod, suppose. Kagawad. Parang kagawad sila ang mga, kumbaga, front. Oo. Di ba? Dito sa, sa kampanya na ito. Pero minsan kasi yung kababayan natin, tiga sa ulo yung isang pakiusap talaga namang hirap din Lalo na nirereklamo na sa barangay. Ang ingay-ingay nasa linya natin ang Pangulo po ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Barangay Captain Edmund Abesamis ng Barangay Poblasyon 1, Peñaranda, Nueva Ecija. Chairman Abesamis, good morning po. Si Igan at Ali to. Magandang umaga, Igan and Ali. Magandang umaga po. DCWB tsaka sa GMA News TV. Chairman, ano na pong anong nakarating sa inyo na magiging papel nyo dito nga sa kampanya laban sa mga tambay? Well, lagi na po, dati naman na yung ating mga barangay officials, lalong-lalo na yung mga tanod ay tinatawag na force multipliers ng pulis, So, nag-a-assist po tayo sa enforcement ng anumang batas na pinaiiral. Meron bang mga formal na pag-uusap na kumbaga ano yung mga panuntunan, ano yung mga alituntunin, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin para walang batas na nilalabag? Kung pong general description na ganyan, meron naman po na pakikipag-ugnayan ang barangay at ang kapulisan tungkol dito. For example po, yung kampanya laban sa illegal na droga, bagamat hindi kasama sa operational aspect, aktual na operasyon, yung barangay ay nakakatulong po doon sa pagbibigay ng impormasyon. Yun po yung mga limits ng kanilang mga powers and authority sa mga bagay po na sa inyo po ba, ano po bang definisyon nyo ng tambay? Actually, parang hindi nga tama yun di ba? Na ang crackdown ay laban sa tambay dahil wala namang linalabag na batas actually yung nakatayo ka lang doon, di ba? Kailangan siguro talaga. Si chairman, kaikot mo sa barangay, unang bumabati sa'yo, mga tambay, di ba? Tama po yan. Kung minsan, nakahubad din yung iba. Ayun Dapat merong actual talaga na nilalabag, di po ba? Tama po yan. Yun po yung sinasabi natin, dati po kasi, doon po sa ating revised penal code po, yung Article 202. Parang doon po nagpa-fall yung sa tambay dati, yung sa vagrancy. Vagrancy law. Kaya lang po, na yun na-decriminalize na yun. Tumpak. So, kung po huhulihin natin, yung sa isang palagay natin, nakita natin, na tambay, ang una pong tatanungin dyan, ano yung krimen na nakomit or kinukomit? Kasi po, kung a-arrestuhin natin, pwede lang po, warrantless arrest po yan dapat po, para maging valido yung warrantless arrest, dapat lumitaw that a crime is being committed in your presence. Pag nakakita ka parang caught in the act ka. Parang caught in the act ka, no? Caught in the act, tama po yan, ano yung caught in the act? Anong krimen? Yung caught in the act. Yan po kasi pagka hindi malinaw yung panatuntunan, Tama. Sasabog po, ay pwedeng magkaroon ng mga violation ng rights. Yun po yung dapat na iwasan. Pero, di ba, alam niyo naman yung sumbong din sa inyo, pag sobrang abala na sa iba, di ba, medyo sisitahin nyo na yun. Tama po yun. Usually naman, nahahati yan, nagiinuman, nagkakantaan, pero yung nagkikwentuhan, yun na medyo, ba't kasi nasa lalo na sa atin, lalo na sa Pilipinas, pangkaraniwan yung, di ba, pag
pag mainit sa loob. Alam mo yung tatay ko ganyan eh. Malabas ng bahay. Oo, lumalabas ng bahay, 'di ba? Yung tatay ko yung kasi mainit nga sa loob ng bahay. Kasi Lalabas siya. Opo. Minsan nga din wala din pang itaas. Ang word na Pero tambay- yung tatay ko 80, 80 plus na, 'di ba? Ang hirap na pagsabihan. Ang tambay galing sa standby, gano'n? Standby. Oo, standby. Standby. Nakatayo lang, di ba? Oh, pero alam naman ni Chairman Abisami sino yung may mga kaso diyan, di ba? Sino yung mga may warrant din. Yun ang kino-coordinate din sa inyo, Chairman, di ba? Tama po yan. Ano? At minsan tumatawag nga, verify kung nandoon pa at yung kung ano mang impormasyon yung makakatulong para mapanatili yung katahimikan, yung peace and order, ay ginagampanan naman po natin. Kasi ang problema dyan yung damay po. Kunyari, kwentuhan. Ang di ko alam kakwentuhan ko, pusher pala. Paano yung paghuli? Sama-sama na yun, di ba? Ang paghinuli. Kung nakinino po, kung pusher, ano? At iyan subject ng isang valid warrant of arrest, ang pwede lang hulihin po yung pangalan na nakalagay doon sa warrant. Pwede ho Hindi bang po pwedeng pwede ho bang makialam ang chair? Kunyari nandun kayo, merong operation, may mga hinuli. Pwede bang makialam ang chairman na wag isama ito dahil mas kilala nyo yung ano niya eh, yung character background niya, di ba, Chairman? Pwede ba yun? Kung warrantless arrest po. Pwede yun. Siguro, ano? Pwede ka makialam. O pwede. Hindi naman yung pakikialam siguro matatawag, kundi yung siguro pagsasabi na pwede mong i-vouch yung character na as far as yung barangay is concerned, wala namang record ito. Pero iba hindi yung po natin masasabi. Baka may record po doon sa kanila. Naman, doon sa pulis. Opo. Ang mahalagang malaman ng ating mga kababayan, karapatan. kung saan man kayong lungsod, naroon, alamin ninyo kung ano yung mga existing na mga ordinansa ng lungsod ninyo. Na kung ano, kasi hindi naman lahat ng lungsod pare-pareho ng ordinansa, hindi po ba? Maaring pinagbabawal dito sa sa lungsod ng Quezon City ang pagsipol sa babae, for example, na hindi naman pinagbabawal sa ibang lungsod. Hindi po ba? Alamin ninyo kung saan kayo nandun, kung ano yung mga ordinansa na maaaring yung labagin. Tama po. Yung umiihi sa pader. Mga nag-iinuman. Yung mga yun nga, yung walang pangitaas, which is very common sa atin. Pero ang anti-smoking, di ba national na yan? Di ba executive order yan? Meron yan. National na yan eh. Apa. Yung, kaya nga po gano'n na nangyayari sa napapansin natin, yung pagiging tambay ay hindi naman krimen. Hindi labag sa batas. Hindi krimen, hindi labag sa batas. Pero yung tambay, nahuli sa kadahilanan daw na merong nilabag na ordinansa. Yes. Gano'n na nangyayari. So hindi ko po alam kung talagang hinuli dahil sa paglabag ng ordinansa or nagiging paraan iyon para mahuli yung tambay. Malinaw yun ang problema nga, Chairman, sa mga unang operation kasi may mga nadamay. Di ba? Tapos may mga instance pa na pag nagkamali. Kinulong pa. Tapos minsan may pupunta ng mga magulang, hiningan pa ng piyansa, wala namang kaso yung tambay. Bagaan siya nga, naki-question pa yun, Chairman, di ba? Wala na. Tama po. Wala na kasi yun, At yan po yung palagay ko yung implementasyon. Meron pong sinabi ang ating Pangulo at sinabi naman kung ano ang dahilan, pero yung pagiging potensyal na kriminal ng isang tambay ay palagay ko hindi naman iyon pwedeng maging dahilan para hulihin. Ang unang-una I think dito yung mga nag-i-implement nitong crackdown na ito nga. Pulis nga, yung ating pulis. Pulis at saka kasi sa pakikipag-ugnayan na rin nga sa ating mga opisyal ng barangay. Sila dapat ang talagang kumbaga ma-educate Di ba ang tamang kung proseso? Ano yung tama. Basta may operation ng pulis, kailangan alam ng barangay. Tama ba, Chairman? Kino-coordinate talaga, no? Para maiwasan yung karasan. Lilihis lamang ako dito sa ating topic. Kasi pag ako po ay nagmamaneho, lalo na pag matraffic dun sa mga main road, ikaw ay magba-back streets, hindi ba? Mag-alternative route ka. Kapag pag naiipit ako dun sa mga
hindi one-side parking, tapos may mga pasabong dun sa gilid na hindi mo madaanan, may mga tolda. Ang iniisip ko, sino kayang kapitan ng barangay dito sa walang kakwenta-kwentang barangay na to na wala talagang kaayusan, na ang dumi-dumi, na wala talagang order, na yung pag dumadaan ka sa kanila, apektado ka bilang motorista kasi nga sila, 'di ba? Walang bakit ganun yung mga, hindi nyo ba pwedeng matipan din yung mga kapitan nyo? Bakilala ni chairman yung chairman doon sa... Pwede ko ba ibigay sa inyo yung mga kali na dinadaanan ko? Kasi pag tinetext ko kay Mayor Herbert Bautista, wala namang ginagawa eh. Wala. Sa Quezon City po pala. Pero hindi. No, seriously speaking, ang laking bagay po itong gawin ng mga barangay chairman ang kanilang trabaho dun sa kanilang barangay na lagyan ng kaayusan para yung mga nagdadaan naman ng motorista. Kasi pag may nakasalubong ka, minsan patigasan kayo kung sinong aatras, di ba? Opo. Baka pag mulang away pa, di ba? Iyan naman po ay dapat maging sensitibo ang lahat ng mga barangay official sa mga ganyang bagay. Hindi dahil para gumanda lang ang kanilang papel, dahil katungkulan din naman nila nagampanan yung mga bagay na ganyan, panatilihin yung kaayusan doon sa kanilang mga nasasakupan. Opo. Okay. Habaan nyo, barangay chairman, dali, galingan nyo pa yung pag-sermon sa kanila, dali. Chairman, bago tayo magtapos, habol ko lang yung mungkahing armasan ng mga barangay officials. Ano bang latest na to? Alam niyo po, yung pag-aarmas ng mga punong barangay, yan po ay nasa batas naman, nasa Local Government Code of 1991, na entitled ang isang punong barangay na mag-possess and carry firearms. Pero hindi po absolute yon. Hindi absolute. Ang mga kondisyon po doon, pwede mo lang bitbitin yung baril within your territorial jurisdiction. Sa barangay mo lang. Hindi ka pwedeng lumabas na bitbit mo yung baril mo. Pangalawa po, ay kinakailangan dapat nasa performance ka ng iyong peace and order function bago mo mabitbit. At pangatlo, dapat din po dumaan sila doon sa mga existing rules and regulation sa pagkuha ng lisensya at saka ng permit to carry. So, iyan po, talaga namang nasa batas na po pwede. Pero kinakailangan sumunod doon sa mga bagay na iyon. Hindi po naambientahan pa yung batas na iyon. Kaya yung armasan, pero kinakailangan pa rin doon sa mga, pati sa neurotest po, kasama yan. Oo nga. Kamusta na ang droga dyan sa sa barangay poblasyon nyo? Wala po kami droga. Ay, good, very good. Po. Maliit na barangay lang po kami. Nueva Ecija. Okay. Chairman, salamat sa oras ninyo, ha? Maraming salamat din po. Ingat po kayo dyan. Okay. Thank you very much. Alam mo, may text sa akin si Aling Leti sa Kamuning. Perwisyo daw naman sila sa kanila, sa labas daw ng gate nila, may nagiinuman, may nagmamariwana. Yun nga eh. Ang laki ng paskel na bawal umihi, ayun pa rin, tuloy po rin pag-ihi. No? Pasalamat natin si Barangay Chairman Abisamis. Edmond. Thank you. Pangulo siya ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Actually, ganyan yung mga tinatanggap ko ring reklamo eh. Actually, madaming natutuwa. Pag sinisita kasi, ang balik sa kanila, birthday! Parang mga gano'n naman. So yung gano'n, yung itong pinalakas, yung kampanya, Pangulo na nagsabi. Na pinatutupad yung mga ordinansa naman, nakakatuwa naman talaga kasi perwisyo din naman, di ba? Pero yun nga, yung may hangganan, wag lang aabusuhin na meron ng nilalabag na karapatan. Ngayon sinasabi ko, pag wala ka naman nilalabag na ordinansa, ay ba matakot? Hello kay kanino? Sherwin Rivera, staff ni Gilbert, anak ni Boy Samson. Always watching us. Malakas yan. Ito na. Aking text pa ba? Don't blame people for disappointing you. Huwag mong sisihin yung ibang tao na bumibigo sa'yo. Blame yourself for expecting too much from them. Sisihin mo yung sarili mo dahil masyado ka umasa sa magagawa nila para sa'yo. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for expecting too much from them. Maraming salamat sa lahat ng nakasama natin ngayong umaga. Asahan namin
natin bukas, Double A sa Double B. Sa ngalan po na lahat ng bumubuo sa DZWB at sa GMA News TV, Radyo na TV pa. Paalala lagi namin ni Igan. Always remember, don't ever forget, God is so good. All the time yan. Thank you, Lord. Isang saya ng umaga. News